You can access, create, and edit documents from any web browser, as well as through mobile apps on Android and iOS, and as a desktop application on Chrome OS. You can even work offline. Automatic saving and version history. All changes are automatically saved in the cloud, and a revision history allows you to track changes and revert to previous versions if needed. Built-in intelligence. Features like Smart Compose help you write faster and with fewer errors, while spelling and grammar suggestions, voice typing, and quick document translation enhance productivity. Integration with other Google apps. Google Docs seamlessly connects with other Google apps like Gmail, Google Sheets, Google Meet, and Google Drive, allowing for a streamlined workflow. Compatibility. You can easily edit Microsoft Word files online without converting them, and you can import PDFs to make them instantly editable. Templates and add-ons. Google Docs offers a variety of templates for different document types and supports add-ons to extend its functionality. Security and privacy. Google Docs uses industry-leading security measures, including advanced malware protection and encryption, to keep your data safe. Google also states that it never uses your Docs content for ad purposes and never sells your personal information to third parties. Essentially, Google Docs simplifies document creation, editing, and sharing, making it a popular choice for individuals, teams, and businesses looking for a collaborative and accessible word processing solution. Would you like to know more about a specific feature of Google Docs, such as its collaboration tools, or how it integrates with other Google services? Okay mga kaibigan, isang mahalagang halimbawa ng application ng Google Docs ay ang halimbawa na ikaw ay nasa tindahan at gusto mong meron kang suki at gusto mong ipalista ang mga bagay na nakuha mo. Ganun pa man, siya ay busy, so magagamit mo ang iyong kaalaman sa Google Docs upang sa ganun ay hindi siya maabala dahil may tiwala naman sa iyo, so kailangan lang nakalista. So ang gagawin mo ay simple lang, dahil kayo naman dalawa bilang magsuki ay merong magkaibigan o friends sa Messenger, so napakadali na para makapagbigay ka ng listahan na hindi mo na siya inaabala for the moment mga kaibigan. So sa pamamagitan ng Google Docs ay nagawa natin to sa loob lamang ng ilang segundo. Ito yan mga kaibigan. Hanapin natin ang file natin sa ating main menu. Alright, yan. Yan mga kaibigan. Ang pangalan ng aking kaibigan ay pinangalanan ko yung kanyang yung record na yon ng aking utang sa kanya na tinawag kong home store dahil malapit lang sa aking inuupahang bahay. So ito, home store. Yan. Ayan. Na madali ko lang yan nagawa dahil sa kaalaman ko sa Google Docs. So ito ay ibinigay ko sa kanya ang kopya. Actually, pwede ko itong i-edit ngayon, bagamat na-send ko na sa kanya. Pagkakita ko lang sa inyo paano mag-edit mga kaibigan. So yan, pwede natin kulayan yan. Gamitin natin to yellow. Okay, may kulay na mga kaibigan. Yellow. Yan. Alright, so may kulay na yan. Hindi lang natin nakikita yung kulay dahil tayo nasa dark mode. So pag tinignan natin yan sa light dim, ito itsura niyan mga kaibigan. Okay, yan. So dyan makikita natin na meron akong utang sa kanya na 500 noong nakaraan, 700 plus noong nakaraan. Ngayon din nagbayad, ang total po ng inutang ko sa kanya nung una ay 925 lahat ng item. Kasi umakyat, so naging lalagdagan ng 190, so naging 925. Nagbayad ako ng 500, so nabawasan, naging 425 na lang. Ito yan. Ngayon hindi niya na ibawas, hindi niya na ibawas yung aking binaya dahil basis siya. So kinaumagahan, pagkuha ko ulit, nalimutan pala niyang ibawas. So ako na po ang nag-edit, ibinawas ko yung 425, kaya natira na lang ay yung 500, so natira na lang 425. Ito yun. Okay, ngayon nagdagdag ako ng kinuha, naka-itemize ito 45.
Ayan. Tapos nagdagdag pa ako ng 76. So naging total 521 na ulit ang aking utang sa kanya. Ito na dito sa yan, sa kanan. So makikita nyo amount, ito yung mga item. So makikita, madaling maintindihan kung ano yung mga nangyari at kung magkano yung aking outstanding balance. Ito yan kulay green, asul, yan mga kaibigan, kulay blue. Yan mga kaibigan, may breakdown yan. So mas madali para sa, dahil tayo ay umuutang minsan sa mga tindahan, mas maganda kung meron tayong ganitong kaalaman sa Google Docs. Pag na-arrange natin ng ganito, i-send natin sa kanya upang sa ganon i-screenshot muna natin and then i-send natin yung screenshot sa kanya. In that way, hindi natin malilimutan pareho kung magkano yung ating nakuha. Gamitin natin ang Google Docs upang magkaroon tayo ng kagyat na listahan. Kagyat ho, mabilis lang na listahan, mabilis lang itong gawin mga kaibigan. Ngayon, ang payo ko sa inyo, kung mayroon na kayong kaalaman dito, gumawa lang kayo ng templates. Yung structure ng box na yan, i-edit nyo na lang mga kaibigan, di ba? Pero madali lang naman gumawa yan, just in case na gusto nyo gumawa yan. Ito naman, ang gagawin ko lang dito kapag nabayaran ko na lahat, sisimplihin ko lang ng erase ko na lang lahat yan pag nabayaran na. Sa harap niya, i-erase ko para na sa ganon, hindi na siya kailangan mag-update. Dito pa lang sa Messenger, forward ko sa kanya, paid na. Pagkita na rin sa kanya, paid na. Okay na ba ate? Paid na. Sinabi niya, okay. So, send mo sa kanya yung paid screenshot ng iyong listahan. So, paano ba ito mag-erase? Madali lang po mag-erase mga kaibigan. Ngayon, gusto nyo i-clear itong paano to, touch nyo lang. Hold nyo lang ng konti, touch. Okay. And then, click itong nandun sa baba. Itong cut na yan. Yan. I-click nyo lang yan. At mai-erase lahat ang laman yan mga kaibigan. So, siyempre, ayaw natin burahin yun. Kaya, ibabalik ko mga kaibigan. I-click ko lang itong nasa taas. Ito. Alright, bumalik. Yan. Merong itong feature na done saka undone. May erase feature na wala sa ballpen at papel. At mawala man natin ito, mawala man ang ballpen ang ating cellphone, nandyan yan, nakatali ang bagay na yan sa ating Google account mga kaibigan. So kahit anong cellphone ang hawakan mo, mananatili ang mga listahan mo. Mabahaman ang cellphone mo, mawala, matapon, ma-reformat, andyan pa rin ang record mo sa Google Docs mga kaibigan. Kung tumagin nila ay nasa cloud. Okay, nasa langit ang record mo mga kaibigan. So hindi ko yung mawawala. Naka-install po yan, nakatali sa account mo. Kaya wag nyo kakalimutan ang inyong password sa inyong Google account. Mahalaga po yan. Dahil bawat Google account po ay may kaakibat po yan ng mga libreng bagay galing sa Google. Tulad ng Google Drive mga kaibigan. Maraming salamat.